tungkol sa nanay ko kasi hindi naman, nandun naman siya, pwede kong sabihin na ano lang, teacher siya o kung ano man. Pero yung ganun kasimpleng tanong, pag tinanong tungkol sa tatay ko, hindi mo may iwasan kung sabihin mo yung katotohanan na umabot sa mga malalim na diskusyon na ayaw naman na hindi naman kayang i-handle ng isang bata. Isipin nyo na 9 years old at ipapaliwanag yung mga ganung bagay. So, naging magaling ako magsinungaling, no? Naging creative, kumbaga yung pag-iisip ko, kung ano-ano yung mga ginagawa kong kwento tungkol sa tatay ko na abroad siya, o hindi ko alam, hindi ako nagkaroon ng tatay, pwede ko ba yung single mom yung nanay ko. So marami hindi ko naiintindihan kung ano yung tamang paraan na kung paano ipaliwanag. So kung nahihirapan kayo, naiintindihan ko yun, alam ko yung pinagdaanan ko rin siya. So nung lumalaki ako, ang hirap kahit yung mga pag mag-fill out ng mga forms, diba, hindi naman, dadalawa lang naman yung tanong dyan eh, unemployed o employed. Diba? So yung meron ng assumption na buhay yung tatay mo, tapos meron din isang pipiliin na deceased, diba? Pero wala naman dun yung, diba, nasaan yung pagpipilian natin doon. So mapipilitan ka talagang, ano na lang, pumili na lang kung ano yung pinaka-convenient. So buong pinagdan ka sa ito yun, nabaon na siya sa limot, kaya nga sinabi nga ni Aya na ngayon lang ako nanumbalik kasi hindi ko siya naiintindihan hanggang ang nanay ko lumayo na rin, nag-underground na rin siya. So, nabaon na rin siya sa limot. So, ngayon lang bumabalik yung ganong pakiramdam na ano na nga ba nangyari sa tatay ko? Ano na nga ba yung kwento? So, ngayon, medyo na-late ako, no? Nauuna na kayo sa akin kasi at least kayo alam niyo yung ano yung kwento, ano na yung status, ano yung hinahanap natin. Ako ngayon ko pa lang siya pinag-aaralan. Inaalam ko kung sino ba yung tatay ko. Nung hindi ko siya kilala, hindi ko alam yung mga nangyari, hindi ko rin alam kung hindi ko alam kung bakit siya dinukot. Ang alam ko lang, yun nga, rebelde daw kami. So, rebelde yung tatay ko, kaya dahil rebelde, masama daw para sa mata ng gobyerno. So, yun lang alam ko, pero wala akong lang. So, ito nga yung first time ko na dumalo sa ganitong pagtitipon. So, siguro para sa akin, ang pagtatapos ang isa lang naman yung namamalagi sa pakiramdam ko. Sila, yung mga yan, tingnan natin, nawawala yung katawan nila ngayon. Pero, katawan lang yun. Katawan lang ang nawawala. Yung pagkatao nila nandito, ayan, buhay na buhay. Nandyan sa bawat isa sa inyo, buhay sila. Hindi mawawala yung pinaglalaban nila. Kasi lahat yan, pagpapatuloy natin lahat yan, may kanya-kanya silang pinaglalaban, mga maliit na pinaglalaban sa buhay nila. Pero lahat tayo magtitipon, lahat tayo, magkakaisa tayo, alam natin ang pinaglalaban natin. Nawala man ang katawan nila, ang pagkatao nila, ang puso nila, pinaglalaban nila, nandito sa ating lahat. Magandang umaga.